Naituboy na sa Pigcawayan, Cotabato pero may bantang iniwan ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters laban sa Pangulo. Hindi bababa sa 8 ang patay, kabilang ang 2 sibilyan. At saksi live si Cesar Apolinario. Cesar? Pia Iga, nananatili pa rin sa evacuation center ang karamihan sa mga residenteng naapektuhan ng paglusob ng bandidong grupong BIFF sa isang barangay sa Pigcawayan, North Cotabato. Ayaw nilang magsibalikan kahit pabantay sarado na ang lugar ng mga militar. Magdamagan ng mahigpit ang seguridad sa Midsayap, North Cotabato pa lang bago pa marating ang Pigcawayan na inatake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kahapon. Pantay sarado ng mga otoridad ang mga checkpoint sa kahabaan ng Cotabato-Davao Highway. Medyo abala rin konti pero okay lang. Kung hindi natin hihigpitan, baka makalusot yung mga mga bandido. Habang sa mismong Pigcawayan, bakas pa rin ang gulo kahapon kahit pa naitaboy na raw ang BIFF. Pinagsisira ng mga bandido ang mga gamit sa sinalakay na Malagakit Elementary School at sinulatan ng mga dingding ng pangungutya sa mga sundalo. Sa loob ng compound itong eskwelahan ay kapansin-pansin ang mga poster na may imahe ni Pangulong Duterte. Kabilang itong poster na ito na hiniwa sa gitna. At sa loob naman ng mga classroom, kapansin-pansin din na sira yung mga pintuan. Gaya nito, sinira nila yung frame para makapasok sila dahil nakalak ito eh. At dito naman sa loob, kitang-kita na nakakalat yung mga gamit, sira-sira yung mga bangko. At ito yung nakatawag ng pansin sa akin, itong bandila ng Pilipinas na binasa nila at minansyahan. Sinunog din ang poster ng Pangulo at nag-iwan ng banta sa kanya. Pamamatay ka na, Duterte, papatayin kita. Hindi rin sinanto ang kapila ng Simbahang Katolika, kabilang ang mga krus at imahe nito. 2 sibilyan at 6 na terorista ang patay, pero wala pang actual body count. 10 naman ang sugatan. Kabilang sa patay si Abraham Kutay, na ang labi ay kaninang umaga lang nakuha sa kanilang bahay dahil nilagyan ng bomba kagabi kaya hindi nalapitan agad. Tadtad ng bala ang kanyang likod. Basag din ang kanyang braso dahil sa tama ng bala. Siya ang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na iniulat ng GMA News kagabi na pinadapa at pinagbabaril sa harap ng 8 taong gulang niyang anak. Nagsabi ang anak ko na, bakit niyo pinatay ang tatay ko? Pinatay siya ng kaibigang miyembro ng BIFF dahil umanib siya sa CAFGU. Nang nag-iyak yung naghag ng asawa ko, tinutukan din siya ng baril sa batok. Parang siya yung second commander na pag hindi mo siya patayin, napatayin din siya. Kaya yung nag-iyak na lang siya, nag-iyak yung nagtulo ang luha niya, pinaril niya ang asawa ko. Pia Iga, na ikatlong bayan ito mula ron sa pinangyarihan, ito kinatatayuan ko, sa pinangyarihan ng pagsalakay ng BIFF dyan sa Pigcawayan. Andito ako ngayon sa Midsayap, North Cotabato, at dito pa lang ay bantay sarado na ang mga motoristang dumaraan papuntang Davao at yung papunta rin sa Cotabato. Ang sinasabi ng mga otoridad ay yung mga pumupunta rito, yung mga dumaraan dito sa kabaan ng highway ay konting abala dahil talagang haharangin sila rito at i-inspeksyonin lahat ng ID, pabababain yung mga pasahero at pag okay na ay padadaan di naman agad. So mag-ingat na lang yung mga dadaan dito. May kaunting abala lang, Igan at Pia. Live mula rito sa Midsayap, North Cotabato, ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi.